Sa video ito, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga SSS cards na nai-release noon hanggang ngayon, and pag-usapan na rin natin kung valid pa ba ito. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para po sa mga hindi pa nakakaalam, nag-release po si SSS ng bagong ID card ngayong taon na ito. At ito po ang tinatawag na My SSS card. So bali ganito po yung itsura ng My SSS card na pwede ninyong makuha. Pero bago ko i-detalye sa inyo kung ano nga ba ang meron sa My SSS card, pag-usapan muna natin ang evolution ng SSS cards at kung kailan ito nag-umpisa. So noong 1998, nag-release po si SSS ng Digitalized ID. So bali ito yung unang ID ni SSS na inilabas. Tapos meron itong magnetic stripe, tapos nandito yung picture ninyo and nakalagay na rin dito yung SSS number ninyo. So para sa mga hindi pa nakakita nito, ganito po yung hitsura niya. So merong nakalagay dito sa baba na proud to be a Filipino. Tapos merong parang barcode ata yan na nandito. Then may parang maliit na perma ninyo dito sa baba ng inyong SSS number. Tapos may Philippine flag na makikita dito. Then may nakalagay na Republic of the Philippines Social Security System. So bali ito yung kauna-unahang card na nirelease ni SSS sa kanilang mga members. So from 1998 to 2009, ito po yung ID card na ginagamit ng SSS. At pagdating naman ng 2010, nag-release sila ng bagong card. Ito ang tinatawag na UMID card. At ito ay na-introduce under Executive Order 420 at Executive Order 700. At ito ay multi-purpose ID na. Pero wala pa itong banking features. So, bali ganito po yung hitsura niya. So, meron kayong makikitang Philippine Republic of the Philippines, tapos Unified Multi-Purpose ID. Tapos, nandito yung last name, given name, at yung middle name ninyo. Tapos, nandito yung sex, then date of birth. Tapos may nakalagay na din na address dito and nandito na yung perma ninyo. Tapos dito sa taas meron kayong makikitang CRN number. So kung napapansin niyo, compare sa SSS UMID Pay Card, wala pa itong EMV chip. At ang likod naman nito ay may makikita lang kayong barcode dito, tapos may parang passcode na nandito sa likod, then may logo ng SSS at Pag-ibig. At pagdating naman ng 2022, naglabas naman si SSS ng SSS UMID Pay Card. So ito na yung valid ID na pero pwedeng gawing ATM. Meron na din itong EMV compliance and meron na ding default disbursement account. So kung meron kayong SSS UMID Pay Card or nakakuha na kayo, automatic na pong mare-register ito sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So pwede itong makareceive ng loans, pensions at iba pang mga benefits or mga proceeds na gusto niyo makuha kay SSS. At ang SSS UMID Pay Card ay nakatie up naman sa Union Bank of the Philippines. Pero ang pwede lang makakuha ng SSS UMID Pay Card ay yung wala pang UMID card na nakukuha or pinaprocess pa, hindi pa nila nare-receive yung UMID card nila. Sila lang ang pwedeng makakuha ng UMID Pay Card or makapag-upgrade. So bali ganito po ang itsura ng SSS UMID Pay Card. So meron na siyang EMV chip, tapos nandito yung pangalan ninyo, yung mga personal information, yung address, tapos meron ding ID number dito at nandito rin yung CRN number ninyo. At sa likod naman, makikita nyo ang mga logo ng SSS, GSIS at PhilHealth. Tapos, nandito rin yung logo ng Union Bank of the Philippines. Tapos, banknet na siya at Visa na rin. At dito makikita nyo rin po yung bank account number ninyo at yung validity ng card ninyo. And nandito rin yung ATM card number kasi magkaiba po yung bank account number at ATM card number. At yung 2025 naman, naglabas na sila ng My SSS Card. So ito na po yung bago nila. So bali halos magkatulad lang sila ng SSS UMID Pay Card kasi pwede nyo nang gawing ID ito at the same time pwede nyo rin gawing ATM.
Then kung makakuha kayo nito, automatic nang mare-register ito sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So bali ganito po yung itsura ng My SSS Card. So kung napapansin niyo, meron na din siyang EMV chip. So nandito yung personal information at yung picture ninyo. At ganito naman ang itsura ng likod niya. So nakatie up ito sa RCBC Discartex. So makikita nyo dito yung bank account number at expiry date ng inyong card. And meron ding barcode dito sa baba. So ang tanong ng karamihan, kung valid pa ba yung mga lumang SSS ID? So ang sagot dyan, yes po. Valid pa yung mga lumang SSS ID. At marami ding nagtatanong kung compulsory ba ang pagkuha ng My SSS Card. So ang sagot dyan, hindi po. So kung meron kayong SSS Digitized ID at UMID card, pwede rin kayong kumuha ng My SSS Card. Pero kung meron kayong UMID Pay Card at gusto din yung mag-upgrade into My SSS Card, kailangan nyo po munang ipa-close yung SSS UMID Pay Card ninyo para makapag-upgrade kayo sa My SSS Card. Kasi hindi po kayo pwedeng kumuha ng My SSS Card kung active pa yung UMID Pay Card na account ninyo. So advice ko sa inyo, kung meron kayong UMID Pay Card, wag na lang po muna kayong kumuha ng My SSS Card o wag po muna kayong mag-upgrade. Kasi sayang din ipapaklose niyo yung account ninyo sa UMID Pay Card para lang makakuha ng My SSS Card. Pero nasa sa inyo din po yan, kung gusto niyo talagang mag-upgrade ng My SSS Card, pwede po kayong kumuha. Pero para sa mga SSS member na nahihirapang mag-enroll ng kanilang bank account sa SSS Disbursement Account Enrollment Module, mas maganda po kumuha na lang kayo ng My SSS Card. Kasi kung pagkakuha ninyo, kahit hindi pa dumarating yung card ninyo, basta na-approve na yung registration ninyo sa RCBC Discartec, automatic nyo na pong makikita yung bank account ninyo sa inyong RCBC Discartec doon sa SSS Disbursement Account Enrollment Module ninyo. So ulitin ko, magandang kumuha ng My SSS Card kung kayo ay merong SSS Digitized ID or UMID card pa lamang. At para din sa mga walang bank account na maipare-register sa kanilang SSS Disbursement Account Enrollment Module. Pero kung meron kayong UMID Pay Card, optional lang po yan kung gusto nyo talagang close yung UMID Pay Card ninyo at mag-upgrade kayo ng My SSS Card. Nasa sa inyo na po yun. Kasi halos magkatulad lang sila, ID na, ATM pa. Pero magkaiba lang sila ng bangko. Union Bank yung UMID Pay Card at RCBC Discartec naman yung My SSS Card. Pero kung meron kayong UMID Pay Card pero nawala ito, kumuha na lang kayo ng My SSS Card.